So narito na po yung ating nagawang powder at yan po. Isang kutsara lang po ng pulbos na ito kapag nilagay nyo po sa inyong halaman. Tiyak na gaganda. Yan. At lalago po yung inyong mga halaman. Ibubudbud nyo lang po dyan. Tapos i-cultivate nyo po yung lupa. Minsan po nakakakita tayo ng black spot na yan, namumuo po dun sa mga bulaklak. Minsan naman po dun sa ating mga bunga. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, isang garden tips na naman po ang ituturo ko sa inyo. Isang kutsara lang po ng pulbos na ito kapag nilagay nyo po sa inyong halaman. Tiyak na gaganda. Yan. At lalago po yung inyong mga halaman. Siyempre yan naman yung gustong-gusto natin, yung makitang malusog yung mga halaman natin. Ano kaya yan? At malalaman nyo na sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, nakikita nyo ba to? Yan. Ito ay mga eggshell, Alam naman natin na ang mga eggshell talagang simula't-simula pa ginagamit na po yan sa ating mga halaman At minsan nga nakikita natin may nagsasabit ng paganyan. Pero yung ngayon po natin gagawin, ito yung sa tingin ko mas effective na method sa paggawa ng fertilizer gamit po ang mga eggshell Gagawin po natin siyang pulbos At bakit nga ba natin yan gagawin Dahil minsan ito po kasi pwedeng gamitin na hina-crush tapos nilalagay sa mga halaman makikita nyo. Pwede rin naman po na ibabad sa tubig tapos i-crush pero ang minsan nagiging malansa yung amoy. Yan, tapos sinasabi nga na mahirap ma-decompose or matagal bago ma-decompose kapag masyadong malaki yung pagka-crush natin dun sa egg ang gagawin natin, ipapowderize natin siya para na sa gayon mabilis sabi ng iba, matagal naman yan ma-decompose pero yun po, kapag mas maliit po yung sukat nung inyong mga eggshell, syempre mas mabilis ma-decompose yan. At the same time, syempre kapag halimbawang nilagay nyo yan sa inyong halaman, kapag nagtutubig, yan, gagana na po yan makukuha nyo na yung sustansya na galing dito sa ating eggshell pakita ko muna po sa inyo yung paggawa natin ng powder, tapos didiscuss natin kung ano magagawa niyan sa inyong mga halaman. So ito nang gagawin natin, isugasan muna natin kasi meron tayo dito medyo madudumi na yung itlog. Matagal na kasi to. Huwag nyo itapon yung mga itlog nyo kasi magagamit ito, promise. Sayang naman kung itatapon nyo lang ito. At yan, syempre kapag halimbawang minsan sa atin, luluto tayo, tapon na lang tayo ng tapon, pero huwag muna. Medyo madumi ito kaya kailangan natin linisin Meron dito bago lang. So yan. Ito. Kanina lang siguro itong umaga. Yan. Ayan itlog and ayan, hugasan natin ito. Ayan. Hugasan natin ito. Maraming water. I'm sure yung iba sa inyo talagang madalas mag-perito ng itlog kasi itong hindi lang pang breakfast pang merienda, pang ulam, ang dami pinagkagamitan ng itlog O ano paborito niyong luto sa itlog? Mag-comment kayo dyan, yung mga may hilig dyan sa itlog, ano paborito niyong luto o ano ang ginagawa niyong luto kapag halimbawang itlog yung menu nyo kasi maraming paraan ng pagluluto. Ako paborito ko ay sunny side up na itlog yan. Basta dito pag magpipirito ng itlog sa akin, kailangan buo yung pula ayoko nung scrambled. Mas feel kong kumain ng mga buo. So eto, ayan, linisin lang natin ng ganyan. Tapos yan, patutuluin na natin to maya maya So, yung gagawin natin sa ating itlog.
So ngayon, ito na yung ating nahugasang itlog. Gagawin natin, ibibilad muna natin yan. Ano, pagkain mo natin sa araw. Iwanan natin yan dyan. Kasi iniwasan natin maging madikit yung, alam niyo naman, yung mga pinag-ano ng itlog. Medyo madikit yan, magdidikit-dikit. So para iwasan yan, yan muna gagawin natin, ibibilad natin. So ito na, natuyo na yung ating mga eggshell, ano. At, ayan. Pwede na natin yung i-blender ngayon, no. Kung meron kayong mortar and pestle o dikdikan, pwede rin naman po, ano. Pero kung gusto niyo na mas pino yung pagkaka yan, durog, ito po yung gamitin niyo, no, blender, no. So ito madali lang naman, ano. Lalagyan niyo lang dito yung mga eggshell, yan. Yan, lalagyan natin yan. Ito kasya na yung ganyan karami, no. Hindi na natin uunti-untiin. So ito po pulbusin lang natin, ano, para madali siyang ma-decompose, no. So ito i-crush muna natin siya ng ganyan. Yan. So para medyo madurog-durog siya. At yan, i-blender na natin yan. So ito na yung ating napulbos, no, na eggshell. Ayan, no. Pag ganyan na yung kanyang itsura, yan. O, pwede na po yan, ano, na ating ilagay sa ating mga halaman, ano. Pero papakita ko po sa inyo yan. Iano muna natin to. Isalin muna natin, no, sa isang lalagyanan, ano. So narito na po yung ating nagawang powder, ano. At yan po. Lalagay na po natin yan dun sa ating halaman. At meron akong mga ilang pointers na babanggitin at sasabihin sa inyo para po di tayo magkamali, ano, sa paggamit nito. So ayan na, maglalagay na tayo ng eggshell, ano. Kapag halimbawa po yung halaman nyo maganda na yung lupa, sa tingin nyo nakapaglagay na kayo ng fertilizer, yung tinatawag nating NPK, tapos okay pa, kapapalit nyo lang ng soil, huwag na kayo maglagay ng eggshell fertilizer, ano. Pero kapag halimbawa po yung lupa nyo ay bumababa na, katulad po nung halaman natin ito na medyo sa tingin natin ay napaglipasan na ng panahon, kasi nangyayari po yan sa mga lupa na talagang habang tumatagal nawawala na po ng sustansya yung kanilang mga soil, nagiging stock soil na sila, bumababa. At makikita nyo naman yan kasi yung pagbaba ng lupa talaga namang minsan isang puno yan tapos naging kalahati na lang. Pwede nyo po siyang lagyan uli ng panibagong lupa, or kaya naman po kung halimbawa naman sa tingin nyo wala kayong bagong pamalit na matabang lupa, pwede nyo naman siyang i-recondition, ano, sa pamagitan po nitong ating yan yung fertilizer natin na powder na eggshell, ano. Ang gagawin nyo lang po is ayan, ibubudbud nyo lang po dyan, tapos i-cultivate nyo po yung lupa, ano. So para yan maging maayos po yung inyong halaman, gumanda uli, bumalik sa alindog, dumami ang dakon, ganyan po yung gawin nyo, no. Tapos eventually po yan, didiligan nyo lang naman yan, mapupunta na dyan sa soil yung sustansya. Dahil sabi nga natin kanina, mataas po yung ating powder na yan sa calcium carbonate, ano, na kailangan po dun sa pagpapalakas ng plant cell wall ng halaman natin, ano. At the same time, mayaman po yan sa phosphorus, sa potassium at sa magnesium, ano. Kaya gaganda po yung inyong mga plants. And bukod po dyan, yung pong ating soil, ano, kung halimbawa sa tingin nyo po masyadong acidic yung soil nyo, no, merong mga pangsukat ng acid ng mga soil, no. Pero usually po
yung ating mga halaman ayaw po niya ng acidic na soil, ano. Para lang makasigurado kayo na yung halaman nyo gaganda yung tubo, lalago, ang gawin nyo po is yan, kumuha kayo ng isang kutsara uli ng ating yan, powder, tapos po ilagay nyo doon sa lupa, ano. Yan, sa gayon po malower yung soil acidity, no. Ikalat nyo po yan, malo-lower po niyan yung soil pH level, ano, yung acid yan, ano. At the same time, mawa-ward off niya po yung mga toxic element katulad po ng aluminum, ano. Maganda po kasi na yung ating soil maging alkaline, no, yung more alkaline siya kaysa dun sa acidic, ano. Ayaw po nung ibang halaman natin ng sobrang taas yung acid, ano. So yan po yung gawin nyo, gamitin nyo po itong ating powder, no, na ginawa sa ating pong mga gulay. Minsan po napapansin nyo merong mga hindi tumutuloy yung bunga, no, napepeste yung pamumulaklak nila, no. Para ma-encourage po yung pagbulaklak, maganda rin po na gumamit nito, no, powder na fertilizer gawa dun sa balat ng itlog, ano. Sa pamagitan po niyan, yan, mapapabulaklak at mapapabunga natin yung ating mga tanim na gulay. Sa mga tomato po katulad nito, sa mga kamatis, minsan po nakakakita tayo ng black spot, ano, na yan, namumuo po dun sa mga bulaklak, minsan naman po dun sa ating mga bunga, no. Dahil po yan dun sa kakulangan sa calcium, ano. At kapag nga po nangyari yan, may mamumuong mga tuldok-tuldok na itim, ano. At minsan nga po konti yung binubunga ng ating mga kamatis, ano. So ito po tumutulong magpabunga, at the same time po mapapaganda po yung tubo ng inyong mga gulay, ano, at mamumunga ng mas madami, dahil nga po naiiwasan natin yung tinatawag na blossom end rot, no, yung pagkabulok nung mga bunga at saka nung bulaklak. So marami tayong pwedeng paggamitan nitong ating yan, powder, ano. Isang kutsara lang po nito kahit po sa mga bawat paso ng ating mga philodendrons, alocasia, caladium, calathea. Yan po, pwede po yan gamitin, ano. Kahit po sa mga ornamental plants natin, yan, pwede pong gamitin, ano. Maganda po siya kasi bukod po dyan, kinukontrol niya po, no, yung peste, no. Kasi po yung mga lingering smell niya mula po dun sa, ayan, sa ating powder egg, nakakatabo yan, no, ng mga peste, no. So kapag natatabo yung mga peste, syempre gaganda po yung ating mga plants, ano, at talagang mapapanatili yung kanilang magandang dahon at saka yung kanilang magandang tubo. Sa mga slow grower din po nating mga plants, yan, maganda rin po, no, na meron kayong lalagay dyan na isang kutsarang egg na powder, no, na fertilizer natin. Yan po, maganda rin po yan nilagyan, dahil sa totoo lang po ito nakakapag-develop po ng bagong roots, ano. Yung root growth niya na-strengthen po, ano, pati po yung plant roots natin, nagiging maganda po yung sistema niya, no. So ang tendency po niyan kapag ganyan po yung nangyari, nagumanda po yung rooting system, talaga pong mas strong yung inyong plants, at syempre po mas mabilis yung kanyang paglaki. So saan nga ba pwedeng gamitin yan, ano? Actually po maganda po siya sa mga ornamentals din, sa mga fruit bearing species. Yan, pwede po yan, ano, sa mga flowering plants, ano, para yan po patuloy na dumami yung mga bulaklak ng inyong mga halaman. Pwede po yan, ano. Ilagay nyo po yan, no, isang kutsara niyan, pwede nyo po diyang isama doon sa kanyang medium, ano, or isaboy nyo po, halon sa lupa, pwede po yan, ano. So ito pong ating powder po niyan, pwede rin po yan sa mga succulents, ano, lalo na po yung mga succulents natin na kulang sa nitrogen. Ayan po, pwede nyo po yung ilagay, ano, sa inyong mga plants, nang sa gayon po mas maganda po sila, no, at mas maging healthy po yung inyong mga succulents, ano. Sa iba naman pong halaman na hindi pwede sa kanya, yung mga plants po na gusto nila yung acidic na soil, ano,
Tulad po ng mga cabbage, beans, yan, spinach. And gustong-gusto po niyan yung mga acid na soil. Ang nangyayari nga po kasi, pag nilagyan natin po ng, ng ating powder na fertilizer, galing sa balat ng itlog, yung ating halaman, yung ating lupa, nagiging alkaline po siya, no? At yung pong acid nawawala. May mga halaman po tayo na lab po yung acid soil. Kaya po, yun, nangyayari po is nagkakasakit sila, no? So, dyan po, hindi pwede po dyan yung ating mga mga powder na eggshell, ano. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating paggawa nitong powder natin, ano. At nakita nyo na po kung paano gamitin yan sa mga halaman, kung saan pwedeng gamitin, ano. And I hope may natutunan kayo dyan. And sana, no, yung mga halaman nyo ay talagang gumanda at lumago pa, no. Gamit po itong ating yan, tinuro ko sa inyo, no. Thank you so much, mga ka-MDP, sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share, at nagko-comment. Maraming salamat po, ano, doon sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet yung po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho. Sa susunod po nating video, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!